Kung gusto mong ipakita ang pagmamahal mo sa iba, simulan mo munang pakitaan ng pagmamahal ang sarili mo. Ang pundasyon ng pag-ibig ay nagsisimula sa kalooban mo. Paano ka makakapagbigay kung kulang ka? Kung walang-wala ka? Halos lahat alam na ang konseptong ito. Pero bakit marami pa rin sa atin ang hindi nagmamahal sa sarili natin? Why do we ignore our own needs? Dahil sobrang abala na tayo sa maraming bagay. Umabot na sa punto na napapabayaan na natin ang ating sarili. Inuuna na natin ang ibang tao kaysa sa sarili natin. Pero wala namang masama doon. Walang masama sa ginagawa mo. Pero ang tanong, kung hindi natin alam kung paano alagaan ang sarili natin, paano natin maaalagaan ng tama ang iba? Heto na ang 10 paraan para maiparamdam mo sa iyong sarili na mahal mo ito. Number 1, purihin mo ang iyong sarili. Kung walang pumupuri sa'yo, bakit hindi mo gawin mismo sa sarili mo? Hindi ka pupurihin ng mga tao sa paligid mo. Wala ka ring matatanggap na papuri sa social media. You build yourself up. Compliment yourself out loud. Focus on your good qualities. And find a way to embrace every aspect of yourself. Now's the time to stop being self-critical and avoid engaging in negative self-talk. Instead, make a concerted effort to be kind to yourself. Engage in positive self-talk and focus on your strengths. It's time to stop comparing yourself to other people and stop complaining and start complimenting. May tanong ko lang, gaano mo ba kadalas pinupuri ang iyong sarili? Hindi mo masagot kasi hindi pa. Kailan ka hindi nag-iisip ng negatibo tungkol sa sarili mo? Hindi mo masagot kasi halos araw-araw ka na lang na may critical self-talk. Bakit umaasa ka na lang palagi na pupurihin ka ng iba? Don't rely on others' opinions to feel good about yourself. We cannot always base our happiness on somebody else's beliefs or perspectives about ourselves. It's not legitimate at all. Abalang-abala ang ibang tao sa kanilang buhay. Tapos ikaw ay naghihintay ng positibong affirmation mula sa kanila para lang ma-boost ang iyong self-esteem. Hindi mangyayari yun. When you appreciate your achievements, irrespective of how grand or small they are, your looks, communication skills, or even those little things which make you unique from others, you will feel good about yourself. And if you show persistence, you will see a boost in your self-esteem in the coming days. Number 2, gawin mo ang kagustuhan mo. Napakaikli lang ng buhay. Hindi natin alam, mamaya wala na tayo. Hindi naman ako nananakot. Katotohanan ito. Kaya wag mong sayangin ang bawat segundo ng iyong buhay. Gawin mo kung ano ang gusto mo. Kung ano ang nagpapasaya sa'yo. If you do, you will feel a deeper sense of purpose. Be more optimistic, motivated, learn faster, and less likely to be making mistakes. When you don't love being where you are, the exact opposite will happen. You will feel disconnected, pessimistic, and make more mistakes. You will feel indifferent and not care as much. You don't feel good about it. Those negative aspects will only hinder your growth long term. Sa totoo lang, alam naman natin kung ano ang mga kagustuhan natin. Alam natin kung ano ang nagpapa-excite sa atin, kung ano ang nagpapasaya sa atin. Pero mas inuuna pa natin yung mga bagay na wala namang kabuluhan. Halimbawa, imbis na may oras ka pang gawin ang kagustuhan mo, inuuna mo ang paglalaro ng mobile games. Inuuna mo ang social media. Paano mo nasabing mahal mo ang iyong sarili kung wala kang oras na pasayahin ang sarili mo? Number 3, matuto kang humindi. Kung ayaw mo, ayaw mo. Hindi pwedeng umuo ka dahil takot ka na baka magalit ang iba. Live your life for you, not for anyone else. Don't let the fear of being judged stop you from being yourself. Bakit ka nahihirapang magsabi ng hindi? Halimbawa, niyaya ka nila na mag-inuman o gumala. Gusto mong sabihin na hindi dahil alam mong may mahalagang bagay ka pang gagawin. Pero umuo ka na lang dahil baka magalit sila. Ganyan ba ang nararamdaman mo? Ganyan ba ang ginagawa mo? Mahalaga ba na piniplease mo ang ibang tao? Sa tingin mo ba ay mapiplease mo silang lahat? Saying no does not mean that you're being rude, that you're selfish or unkind. These are all unhelpful beliefs that make it hard to say no. Alamin mo ang iyong halaga. Dapat alam mo rin na ang iyong opinion ay mahalaga rin. If you live your life depending on other people's approval, you will never feel free and you will never be truly happy. Isa lang din ang ibig sabihin yan. Hindi mo mahal ang sarili mo. Learning to say no has been one of the best things I have done for myself. Not only has it challenged me to overcome my fear of rejection, it has helped me feel in control. At gusto ko rin yan ang mararamdaman mo.
Number 4, mag-focus ka sa kalakasan mo. Natural na ito sa mga tao. Palagi nating iniisip ang kahinaan natin. Nakakalimutan na natin ang kalakasan natin. Negatibo na lang ang unang pinapasok natin sa ating isipan. Sabi ni Bob Marley, "You never know how strong you are until being strong is your only choice." Wala namang tao na kaya niya ang lahat ng bagay. Pero lahat ng tao ay may kakayahan sa isang bagay. Nakuha mo ba ang punto? Everybody has their strengths and weaknesses in all areas of life. Maraming forma ng kalakasan. Pwedeng malakas ang iyong pangangatawan, malakas ang iyong emosyon, ang iyong mentalidad. Ipagdiwang mo yan. Pahalagahan mo yan. Mas mabuti kung alam mo kung saan ka mas mahusay. Alam mo naman siguro kung saan ka mas magaling, di ba? Ngunit kung minsan ay mahirap tukuyin kung ano ang mga tunay na lakas mo. Ang lakas ay tulad rin ng iyong determinasyon, katatagan, o kakayahang ngumiti kahit anumang pagsubok ang dumating. Ano man ang iyong lakas, dapat mong tukuyin ang mga ito upang pagtuunan mo ito ng pansin. Paano mo masasabing mahal mo ang iyong sarili kung sa kahinaan ka lang nakapokus? Number 5, magpatulong ka. Magpatulong ka kung nahihirapan ka na at tanggapin mo ang tulong kung may mag-aabot man. Kung hindi mo yan tanggap, parang hindi mo rin tanggap ang iyong sarili. Bakit? Dahil yan ang siklo ng buhay. Give and take. Alam ko nasasabihin mo na kaya ko naman eh. Hindi yan ang punto ko. Ang sabi ko, kung nahihirapan ka na. Tao ka lang, napapagod ka rin, nabibigatan. Don't trap yourself into shouldering every responsibility that comes your way. Aminin man o hindi, darating ang oras na hindi mo makakaya ang ginagawa mo. Totoo ito, kung ang mga business owners ay walang empleyado, lalago kaya ang business nila? Hindi. Hindi nila kayang buhatin ang negosyo nila ng mag-isa. Asking for help from people does not push you down and does not make you look inferior. It only lifts you up. Ang mga kaibigan mo, mga katrabaho mo, pati mga kaaway mo, may iba't iba silang karanasan sa buhay o kasanayan na pwede mong magamit para magtagumpay ka. Ibig kong sabihin, may kaalaman sila na hindi mo alam. May kaalaman ka rin na hindi nila alam. Dito na papasok ang give and take. Magpatulong ka kung kinakailangan. Dahil isa ito sa mga paraan ay pinapakita mo kung gaano mo kamahal ang iyong sarili. Dahil hindi mo hinayaan na malunod ka. Number 6, huwag kang mag-alala ng sobra. Lahat naman tayo ay nag-aalala, natatakot, na-stress. Pero kailangan nating bitawan ito. Mabigat na ang buhay. Huwag na natin itong idagdag. Maawa naman tayo sa sarili natin. Mahirap sumaya kapag sobra na ang pag-aalala natin. Sa totoo lang, ang sobrang pag-aalala ay nagdudulot ng sakit. Physical illness. Sasakit ang ulo natin. Minsan sumasakit ang tiyan at maninikip ang ating lalamunan. Mararamdaman mo rin ang sobrang pagod kahit sakto naman ang tulog mo. Hindi ka makakapag-concentrate ng maayos. Bumibilis ang pintig ng iyong puso. Hindi ko na maisa-isa sa sobrang dami ng negatibong epekto ng sobrang pag-aalala. Alamin mo kung ano ang makukontrol mo at kung ano ang hindi mo makukontrol. Kasi minsan, yung mga bagay na pinag-aalala natin ay wala naman sa ating kontrol. Masasayang lang ang oras natin dyan. Ang dami nating what if na naiisip. Isipin mo lang kung ano ang makukontrol mo. This can help you be more proactive when there is something you can do. Plus, this mindset can help release your worry when you discover there's nothing you need to do about the situation. Number 7, huwag mong i-down ang sarili mo. Yan pa lang, kitang-kita na kung mahal mo ba ang sarili mo. Putting yourself down can be damaging to your self-esteem and self-confidence. Bakit mo ba dinadown ang sarili mo? Siguro nakakaramdam ka ng pagka-insecure sa sarili mo. O naniniwala ka na wala kang kwenta. O siguro nasasanay ka na sa pagsasabing, hindi ako magaling, bobo ako, pangit ako, ang tanga ko, wala akong halaga. Doon pa lang, pinapakita mo na hindi mo mahal ang iyong sarili. Kasi sinasaktan mo eh. Binubuli mo ang sarili mo. Sabi mo masama ang mambuli sa ibang tao. Hindi ba masama kapag binubuli mo ang iyong sarili? Oo, hindi mo makukontrol ang mga sinasabi ng tao sa'yo. Pero makukontrol mo ang sinasabi mo sa iyong sarili. To build your self-esteem, it's important to talk about yourself in a healthy manner. Believe you are worthy and quit the self-bullying. Treat yourself as you would to a good friend and respect yourself. Replace negative words with positive words. Sabihin mo sa sarili mo na may halaga ako, maganda ako, gwapo ako, matalino ako, matatag ako. Sabihin mo yan. Bawiin mo yung mga nasabi mong hindi maganda.
Ipakita mo sa sarili mo na mahalaga siya sa buhay mo. Number 8, mag-relax ka. Isa ito sa mga paraan na maipakita mo na mahal mo ang iyong sarili. Lumayo ka muna sa maingay na mundo. Gumawa ka ng sarili mong mundo. Sa malayong malayo, gumugol ka ng oras ng mag-isa. Palagi ko na itong sinasabi sa mga videos natin, di ba? Isa ito sa mga importanteng paraan para makapag-relax. Ikaw muna. Kung may mga anak ka na, challenging itong gawin. Kasi mahirap kapag may palaging nangangailangan sa'yo. Pero ikaw na lang ang bahala kung saan ka mas komportable. Kahit 2 minutes lang na patahimikin mo ang iyong isipan. Ayos na yon. Pwede ka ring matulog saglit. Lalo na kung pagod na pagod ka na. It can help you recharge, which will in effect make you feel much more energized. Ang pinaka gusto kong gawin para makapag-relax ay mag-meditate at huminga ng malalim. Slowing your breathing down is one way of ensuring your body is relaxed. The moment you breathe in deeply, it sends a message to the brain to relax. This then immediately slows an increased heart rate and blood pressure. It also reduces the production of stress hormones. Kapag gagawin mo ito, siguradong kakalma ka. Number 9, ngumiti ka. Ngumiti ka dahil mahal mo ang sarili mo. Di ba? Smiling is so powerful. Smiling is good for your health in a number of ways. It can reduce stress, help heart health, lower blood pressure, and boost your immune system by decreasing cortisol in the body. A simple smile prompts the brain to produce endorphins and serotonin, causing positive emotions. Sabi ni Mother Teresa, we shall never know all the good that a simple smile can do. Number 10, mahal kita. Pwede bang sabihin mo yan sa sarili mo? Gusto mong sabihin yan sa iba, pero sa sarili mo, hindi mo magawa? Bakit? Hindi mo ba nasabi dahil wala kang nakikitang kagandahan sa sarili mo? O sa anyo mo? The reason why I want you to tell I love you to yourself is because you deserve it. You are a masterpiece. Not only are you great, you are great just the way you are. You have likely accomplished a lot in your life, and you deserve love. So, why not leave yourself an I love you note as a reminder? Kung may karelasyon ka na ngayon, tapos sabi ng mahal mo, babe, I'm not good enough. Malamang ang sasabihin mo, babe, ayos lang yun, mahal pa rin kita. Ang sweet, di ba? Nakakadagdag ng kumpiyansa sa sarili. Paano naman kung ikaw ang nakaramdam ng not good enough? Masasabi mo ba sa sarili mo, it's okay self, I still love you. Masasabi mo ba yan? Nakakalungkot isipin na palagi tayong nagsasabi na mahal kita sa iba, pero hindi natin masasabi ang matamis na linyang yan sa sarili natin. Huwag naman sanang ganun na lang. At times, we are our own worst critics. Although we know we set impossible goals, we are hard on ourselves when we fail to reach them. So go ahead and show yourself love. Release yourself from that tower you may have locked yourself up in. Let that fairy tale love story that you deserve come true. Only this time, the fairy tale begins within you.